Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Usa ka gatos ka mga sakop sa Police Regional Office 7 gideploy sa Canlaon City, Negros Oriental. Tahas nila ang pagbantay ug paghatag og seguridad sa mga evacuation centers. Ayuda alang sa 234,000 ka mga households nga naapektuhan sa bagyong Odette giproseso sa NHA 7. Syudad sa Sugbo, 90% ng andam alang sa palarong pambansa karong Hulyo. Duha ka lang yaw napalgang patay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga ngay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Police Regional Office kon PRO7 nagpada og usa ka gatos ka mga police personnel sa dakbayan sa Canlaon, Negros Oriental. Subay na sa pagbuto sa bulkan nga Canlaon. Ang tahas sa mga pulis mao pagtabang sa pagbakwit sa mga residente o pagtabang sa pagbantay sa seguridad sa mga evacuation centers. Ang kasayuran iatod ni Arnold Bustamante. Human nibuto ang bulkang Canlaon sa meging gabi, ang Police Regional Office 7 na padala dayon og dili mominos usa ka gatos ka mga police personnel sa dakbayan sa Canlaon sa Negros Oriental aron motabang sa ilusad nga pagpabakwit sa mga apektadong residente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, ang gawa sa pagtabang sa pagpabakwit sa mga mulupyo sa lugar, muabag usab sila sa rescue operations, lagip na ang paghatag sa seguridad sa dapit. Magbutang usab sila gadaghang mga pulis sa mga evacuation centers din na dito ang mga apektadong pamilya aron masiguro ang ilang kaluwasan o maproteksyonan ang ilang mga kabtangan nga gipangdala. Nag-augmenta og around 100 police officers for this purpose. Unya nagbutang-butang mga pulis sa mga evacuation centers. Now we have identified 2 evacuation centers. Nya gibutangan natong pulis just to maintain order and security. May masabot si Pilare nga kung dunay mahitabong nga kalamidad sama sa pagbuto sa bulkan, ang Philippine National Police ang usa sa mga moresponde alang sa pag-rescue sa mga angayan nga luwason ug dalhon sa labing luwas nga lugar. Sa monitoring hinuon sa Police Regional Office 7, wala pa sila makadawat og report gikan sa mga personnel sa Canlaon nga dunay nakalas o na missing subay sa pagbuto sa bulkan. Apan ang usa sa ilang gipatutukan mao ang pagpugong sa kriminalidad sa mga repeat ug mupatuman sila og peace and order campaign. We are very glad that as of this moment, wala tayong na-report ng mga any casualties in relation to the eruption, and we assure you that your Pro7 will actively support the efforts of the local government unit towards safety of the people of Negros Oriental. Ang mga pulis ang ipadala sa dakbayan sa Canlaon, Negros Oriental gikan kini sa Regional Mobile Force Battalion ug pipila ka mga personnel nga na-train sa search and rescue sa mga police station sa maong probinsya. Arnold Bustamante, CCTN News. May pasalig si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga andam kanunay ang kagamhanan aron tabangan ang mga residente sa Negros Island human ni ulbo ang Canlaon Volcano. Mato ni Marcos Jr. nga muabag ang gobyerno hangtod nga luwas nang makabalik ang mga residente sa ilang panimalay.
Ana sa alert level 2 ang kahimtang sa maong bulkan sukad sa kusog niyang pagbugwak sa abo niadtong Lunes sa gabi. Maong padayong musubay ang FIVOX, NDRRMC ug DSWD sa mga apektadong residente gikan sa paghatag sa food packs hangtod sa walay puas nga monitoring. Moabot sa 170 ka mga pamilya sa Negros Island ang apektado human sa pagbugwak sa bulkang Kanlaon. Samtang sa laing balita, National Housing Authority nagproseso na sa paghatag og hinabang sa kapin 234,000 ka mga tag-iya og panimay nga apektado sa bagyong Odette. Gitataw nila nga nalangay ang distribusyon tungod sa eleksyon ug uban pa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa National Housing Authority 7 nga giproseso pa ang pagpaghatag og hinabang ngadto sa 234,929 ka mga tag-iya og panimay lukop rehiyon. Naglangkob ang maong gidaghanon sa mga panimay nga hilabihang giguba kung totally damaged sa bagyong Odette niadtong December 2021. Matod sa NHA 7 nga base kini sa gihatag giihap gikan sa Office of Civil Defense 7 ug sa mga apektadong LGU. Nagpadayon na pagpanghatag og 10,000 pesos nga hinabang ubos sa Emergency Housing Assistance Program kon IHAP ngadto sa mga nalistang beneficiaries. Gipasabot tinuon sa ahensya nga nalangay ang dagan sa distribution tungod kay naabtan man sa panahon sa eleksyon, ingon man ang pagproseso sa dakong pundo nga gipangayo. Apan ang labing mahinungdanon nahatag na kini ngadto sa ubang mga beneficiaries ilabi na sa Cebu ug Bohol. So ang ato ang Negros mabon gapadayon gapon sila sa ilang distribution, ang atong secure nga 156 natagaan nato gayuda. So kanina lang ang ato ang ongoing nato ang Lapu-Lapu City, ang sunod ani ang Cebu City dayon kaning Cebu Province. Tibuok gyud nga 10,000 pesos ang nadawat ngadto sa mga beneficiaries. Gitata usab sa NHA 7 nga ang organisasyon sa mga homeowners o urban poor ang mag-igo kung mohatag ba og bahin gikan sa mga beneficiaries alang sa plano nilang mga rehabilitation projects sa ilang komunidad. Nadawat nila mismo sa ahensya ang reklamo gikan sa maihap lang nga beneficiaries nganong nagkuwang man ang nadawat nilang hinabang ubos sa ihap. Naa sila internal agreement sa ilahang organisasyon, ari mo reklamo sa mo sa may labot na mo anang ilang organisasyon, no? Ang among hatag nga 10,000 is para gyud na nila. Kung unsaon na nila paggamit, after na mo mahatag, kana ilahan na ng concern, no? Ang mong hinabang mahimong mahatag pinagi sa cash o di ba ka QR coded cards nga sama sa gibuhat sa probinsya sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Kapitan Reb Cortez sa Barangay Umapad, Mandaue nang hinaot nga maprubahan na sa konseho sa barangay ang budget karong tuiga. Matod sa kapitan nga ang annual investment plan sa Badak mao na lang ang kuwang aron madeklarar nga drug cleared ang Umapad. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw ni Kapitan Reb Cortez sa Barangay Umapad nga hapit nang madeklarar nga drug cleared ang barangay. Matod ni Cortez nga kuwang na lang ang annual investment plan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kun Badak. Matod sa Kapitan nga nakahuman na ang kapin 40 ka mga drug warriors sa ilang community-based drug rehabilitation program. Nakapasa na usab ang barangay sa uban pang mga rekisitos. Aso ni Cortez nga mauna lang ang annual investment plan ang gipangita sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing pinanguluhan sa PIDEA. Kay nasudbad diha nga ato ang Badak Action Plan, ato mga activities na diha na butang. Kaya saan to pag drug cleared, saan to paglihok kung wala tay budget nga gi-allocate para sa Badak nato. So di kita aprubahan. Matod pa nga madeklara na unta ang barangay nga drug cleared ni adto pang Marso. Siyam na lang ka barangay sa Mandaue lakip na ang Umapad nga wala pa nadeklarar nga drug cleared. Na-declared na ang 18 ka barangay. Nagpasabot nga ilang na-account ang tanang drug dependents ug natapos nila ang gihatag nga intervention sa barangay. Si Kapitan Cortez nang hinaot karon nga maaprubahan na sa konseho ang ilang budget karong tuiga aron makakuha og alokasyon ang Badak alang sa annual plan. Matod sa Kapitan nga tungod wala pa naaprubahan ang allocation kasamtangang nag-operate ang barangay gamit ang reenacted budget ni aging tuig. Mausab matod pa ang hinungdan nga wala siya napatuman nga proyekto. Duha lang sa 8 ka mga konsehala ang kaalyado ni Cortez. Matod sa Kapitan nga daghang giasoy nga rason ang oposisyon lakip na ang gusto nila nga ma-allocate daan matod pa ang service recognition incentive sa mga opisyal para sa Disyembre. Kuan daw na sa deficit
deficit, budget, dagana rason na ba? Pag may primero ana, mo rin rason nila. Karon sila pangukay sa ikuan nila. Mga pagi. Kinahanglan niya ma-intact ang budget, na-intact na. Pero ako nang gi-work na karon kay kuan man kanang nakuhaan mo sa sweldo na sa mga officials katong reenacted. So dili man same amount sa pag-calculate na ko nga tuig. So mag-adjust sa pagbalik. Sa baguhay lang na issue usab ang matud pa wala pagsweldo sa moabot sa usa ka gatos ka empleyado sa barangay tungod sa giingon nga wala pagpirma sa konsehal nga chairperson sa Committee on Appropriations. Mary Rose Garino, CCTN News. Nakaangkon og bag-ong kahimanan ang Cebu City Medical Center nga MRI. Makatabang kini ilabi na sa mga kabus nga mga pasyente. Tumong sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo mao ang paghatag og ubos nga presyo apan maayong nga pasilidad o serbisyo nga matagamtaman bisan pa man sa pampublikong tambalanan. Nanginaot usab si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga ubos ayang liderato sa syudad sud sa unom ka buwan mahanay og masulbad ang mga problema sa syudad lakip na ang isyu sa Cebu City Medical Center nga hangtod karon wa pa gihapon mahuman. Mihalad og Santos nga misa ang mga kadagkuan og sakop sa CCTN Channel 47 alang sa kapahulayang dayon sa atong kaubang si Manny de los Santos Rabakal. Butang nga gihangop og gipasalamatan kini sa pamilya. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Tuyong mihalad og Santos nga misa ang mga kadagkuan og mga sakop sa Cebu Catholic Television Network CCTN 47 atol sa haya sa atong kaubang si Manny de los Santos Rabakal. Nag-abot ang mga kaubanan sa estasyonan, pinanguluhan ni CCTN 47 President Nonito Tatay Dodong Limchua o Vice President for Admin and Finance Nanay Diana Limchua sa Cebu Rolling Hills Memorial Chapel sa Mandawi City alang sa mong kalihukan. Dungan silang kinasingkasing nga pag-ampo o pagpahasubo ang pagyukbo o pagpasalamat ngadto sa inilang broadcast journalist nga dugay nang nakauban nato sa estasyonan. Sa wali sa Mass Presider ni si Father M.M. Simplicio, nakita nga ang adlaw sa paghimugso o pagtaliwan ni Sir Manny naatlan sa fiesta sa Inahang Birheng Maria. Mong adunay kahulugan ang nihimong kinabuhi sa kalibutan, ilabi na siyang tahas nga musabwag og bupatig babaw kanunay sa kamatuoran, isip magsisibya. Everything we have here on earth will be left behind. What we can carry in our journey to God is the love and the compassion and the mercy that we have shown to our sisters and brothers. Bisan pa man sa pagka-emosyonal sa mga ana sa chapel, ni patigbabaw gyud ang kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagyukbo ngadto sa atong higala ug kauban sa buhat. Mama Lou, and everyone here from CCTN family, we really appreciate you coming here. And I know my dad will be very happy because he's very comfortable with the CCTN family. We really thank you all. We thank you very much. Nagpadayon ang haya ni Sir Manny Rabakal sa Cebu Rolling Hills Chapel hangtod sa adlong Huwebes. Ipahigayon ang katapusang misa karong Biyernes alas 9 sa buntag sa Maugyapon nga chapel ug sundan kini sa cremation sa patayng lawas ni Sir Manny. Isip request ngadto siyang pamilya. Ihatod mismo ang abo ngadto sa Golden Haven Memorial Park sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo, pagkahuman. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Dakbayan sa Sugbo, 90% ng andam alang sa palarong pambansa karong Hulyo. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa atong mga balita, Acting Mayor Raymond Alvin Garcia subling Miss Susi sa Cebu City Sports Center aron sa taon ang padayong rehabilitation track oval alang sa palarong pambansa. Gibutyag sa Acting Mayor nga naa sila sa 90% nga kaandam sa dako nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Ana-ana sa 90% ang pagpangandam sa Cebu City Government alang sa umaabot nga palarong pambansa 2024 sunod buwan. Sayo ganinang buntag nagpigay ng ocular inspection sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa Cebu City Sports Center kon CCSC. Mato ni Garcia nga ang iyang rehabilitation sa track oval sa CCSC ipaabot nga mahuman sa dili pa matapos ang Hunyo. Nidugang Acting Mayor nga naanusada as a finishing touches ang pagpamintala sa mga tunghaan nga maoy temporaryong nga kapuy-an sa mga atleta. Headline ani 90% complete. Mao na gyud ang inyong 90%. Okay. Iklaro noon ni Garcia nga siya matag simana makigtagbo sa mga kontraktor aron sa pagmonitor sa ilang mga trabaho. Ang mga duwa sa palarong pambansa 2024 sugdan unya sa Hulyo 11 ngadto na sa Hulyo 15. Diin ang opening ceremony niini ipahigayon na sa CCSC unya sa Hunyo 9. So anyway, I have a meeting every week just to monitor all of the contractors. So, well, if you ask me overall, I am very satisfied with what I see so far. Especially nga ang stumbling block ani before was the oval. But now they are telling me by the 21st mahuman, the akong deadline was 30 ba ya? Sherisa Mayoy, CCTN News. Single ticketing system program sa Land Transportation Office ipatuman sa Mandawi City. Kini nagtinguha sa pagdisiplina sa traffic violators, ilabi na nga makita ang record sa Mandawi ngadto sa LTO. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Magbantay na unya ang mga traffic violators kung moagi sa daan sa syudad sa Mandawi. Gawa sa hugot nga pagpatuman sa laga sa trapiko ug pagpasaka og kaso sa mga badlungon nga drivers. Karon giplano na usab ang pagpatuman sa single ticketing system sa syudad. Sa maong sistema, automatic nang ma-download ang record sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ngadto sa system sa Land Transportation Office kun LTO. So may tabo na ni is ang tanang mga dakop na sa team sa Mandawi will be lodged na to LTO. So ang mahitabo na further is kung katong mga unsettled is makumpel na gyud sila pagbayad kay whenever they will need to have their kining driver's license renewed,
mo alarm naman to kay natag naman sila namo. Tungod ni ini, ang mga violations direkta nang makita sa LTO sa higayon nga mo-renew og lisensya ang usa ka driver. Kung adunay makita nga pending violation ngadto sa Mandawi City ang LTO, moabiso kini sa drivers nga kinahanglan una kining isettle una pa maisyuhan. So wala na siya exemption. Mahong na gina nga mao na pinaka best na mo nga intervention para sa katong mga unsettled na mo nga gipanggukod na mo unta nga kanang mostly ani nila gipang-file na mo kaso. This will be another intervention. Pipila ka mga drivers nagkanayon nga wala ra sila nabalaka ni ini tungod kay nagtuman man sila sa lagda sa trapiko. Kanay nga na kinto na gina posible ang mga kwan labi nagkatog yung mga wire straw. Piti gid sila ana gid. Sunod ra man sa kus mga concert di sa mga one way. Diri na sinatin mo ko lumad man ko taga Mandawi. Kung sunod ka sa kuan sa balaod, di makakuan, di makaangay mo balaka. Basta lang nagtuma no. Oo. Way angay ka. Wala angay kahadlok. Ang syudad sa Mandawi ang gitan-aw karon nga pilot city sa Central Visayas sa pagpatuman sa sistema. Ang Memorandum of Agreement tali sa LTO ug Mandawi City gikatakdang ipahigayon sa uwahing semana sa Hunyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. House Speaker Martin Romualdez, ingon man ang Senate President Chis Escudero, nagsabot bahin sa balaod noon nga bot iduso sa lehislatiba. Apan gipadaplin nila ang isyu kalabot sa economic charter change. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagkasinabot silang House Speaker Martin Romualdez ug Senate President Francis Chis Escudero ug gituki ang mga labing maynungdanong balaod nung giduso sa gobyerno. Apan gipadapli nila una ang issue bahin sa charter change ning kasamtangan. Mato ni Romualdez nga nagsugod sila sa panagisgot sa mong liderato ato sa pagpirma sa Kabalikat sa Pagtuturo Act sa miaging adlaw sa Malacañang. Nagpabiling pending ang resolution of both houses number 6 ug 7 bahin sa pagbag-o sa unod sa Batakang Balaod ilabi na sa iyang economic provisions. Apan ila kining sutaon og subayon sa mosunod pang mga panahon. Ang duha ka balaod no naninguang tugutan ng mga langyaw nga makaduma sa mga maynungdanong kumpanya gikan sa edukasyon, advertising ug public utilities. Nahilom hinuon ang issue sa charter change sa diyang naitabo ang pag-ilis sa liderato sa Senado gikan ni Mig Subiri hangtod na ni Chis Escudero isip Senate President. Danang mibutiag si Escudero nga nagpabilin siyang dili pabor sa pagbag-o sa economic provisions sa kasamtangang konstitusyon. Tungod sa mga kabaguhan, gibutiag ni Romualdez nga giuyunan nilang Escudero nga isgutan nila pagbalik ang CHACHA human sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC meeting nga may tabo karong ikatulong semana sa Hunyo. Gian Navarro, CCTN News. Nagpirmahan na ang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ug St. Petersburg sa Russia aron i-renew ang ilang sister region agreement. Gipirmahan nilang Cebu Governor Gwen Garcia ug St. Petersburg Governor Alexander Beglov ang maong kasabutan atol sa espesyal nga seremonya sa Russia. Ubos sa napirmahang kasabutan, magbinayluay ang duha ka probinsya gikan sa pagpatigayon, joint investments, pagtuon, medisina, turismo, apil na ang paugnat sa kusog. Gipasalamatan ni Garcia si Beglov sa pag-uyon sa sugyot nga dugangan ang direct flights gikan sa Russia paingon sa Sugbo. Alang kini sa gitinguhang pagpadaghan pa sa tourism arrivals sa lalawigan. Opisyal nang gidawat ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang iyang katungdanan isip bag-ong chairperson sa Regional Peace and Order Council dinhi sa Region 7. Kini human nga nanumpa na siya karong adlaw sa Malacañang Palace atubangan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kinsa mo'y nagtudlo kaniya sa mao nga posisyon. Samtang karong adlaw usab ang anak sa mayor nga si Association of Barangay Captain President Jasmine Chan nanumpa na usab isip bag-ong liga ng mga barangay Vice President for Press Relations. Atol kini sa gipahigayon kagaya ng buntag nga oath-taking ceremony nga bag-ong mga opisyal sa liga sa mga barangay ug sangguniang kabataan SK nga gipahigayon sa Heroes Hall sa Malacañang Palace ug ang presidente gihapon ang nangulo sa pagpanumpa.
Musunod, doa ka lang yaw napalgang patay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanoguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, "You will be my witnesses." Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalaro pa.
kapay pingkahayag. Aduna kapay kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, duha ka langyaw na palgang patay sa managlahing lugar sa Lapu-Lapu City karong adlaw sud sa ilang mga gipuy-an. Ang usa giingong nagkutlo sa iyang kinabuhi sa Barangay Agos, samtang laing langyaw padayon pang gisuti kung gisuta ang hinungdan sa kamatayon niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagbitay og wala nay kinabuhi nga nakaplagaan ang 26 anyos nga Korean national sa terrace sa iyang gipuy-an sa sitio Tigkahon, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Nadiskubrihan kini sa iyang 18 anyos nga live-in partner kinsa taga Mandawi City pasado alas 12:50 kaganihang kadlawon Hunyo 5 tuig 2024. Na-report sa kapulisan ang maong insidente alauna G sa kadlawon ug dali kini nilang girespondihan kauban ang mga barangay tanod sa Barangay Bangkal. Nasuta nga ni gamit kini og jacket nga mo'y gihigot sa iyang liog aron sa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Sa inisyal nga investigasyon, sumapa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, selos mo'y gitan-aw nga posibleng hinungdan ilabi na nga sa wala pa ang maong insidente, adunay mga panaglalis ang biktima ug ang kapuyo niini. Samtang sa laing bahin, laing langyaw usab ang napalgang patay sulod sa iyang giabangan nga unit sa Beverly Hills Subdivision sa Barangay Agos sa Susamang Dakbayan gihapon. Nadiskubrihan ang maong patayng lawas pasado alauna karong hapon. Kaganihang buntag ang buhatan sa Barangay Agos nakadawat og tawag nga adunay ni Alisbo nga baho sa maong subdivision. Sa ilang pagsuta kauban sa kapulisan, nakumpirmar nilang gikan sa patayng lawas ang maong baho ug giban-abanang ana-ana sa tulo ngadto sa 4 ka adlaw na kining namatay. Suma pa sa mga silingan niini, ana sa 70 kapin ang pangidaron sa maong langyaw ug ang iyang iro ramo ay kuyog niini sa maong unit. Sa pagkakutlo ning balita, dugang detalye pa ang padayon panggisuta, lakip na ang hinungdan sa kamatayon sa maong langyaw. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Giila nga big-time drug pusher na dakpan sa Police Regional Office 7 sa miaging gabii. Nakuhaan ang dinakpan og 6 ka kilong shabu ug daghang gipangtug-an kung kinsa ang iyang gipanghulga sa supply sa illegal nga drogas. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Daghan ang ipangtug-an kadtong usa ka habal-habal driver nga giila nga big time drug pusher na nadakpan sa gilusag nga bypass operation sa mga sakop sa Regional Drug Enforcement Unit 7 ug nakuha ang kinig balor 40.8 milyones ka pesos ka shabu. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 nga si Joey Barandog Inigo, 36 anyos alias Jojo, nga taga Purukuno, Barangay Kalumnungan, lungsod sa Sibulan Negros Oriental, mihatag na og mga impormasyon atol sa kapahigayon nga custodial debris
debriefing. Usa sa mga gipangtug-an sa mong drug personality mo ang posibleng mupuli niya human siya managpan sa kapulisan ug asa usab ang ilang mga hagbunganan sa supply sa illegal nga drugas. Ang Regional Intelligence Unit 7 milusad og background investigation ni Nigo ug kinsa usab ang iyang source sa supply sa illegal nga drugas di nahatag niya tanan nga kasayuran. No, ang iya amang specific instruction is after ta makadakop og high profile drug personality, we should conduct a comprehensive background investigation, custodial debriefing para mahibawan kung kinsay posible nga musunod niya o asa paingon ang illegal drugs. And of course, kung asa gikan. No? Lakip sa nahibawaan sa custodial investigation mato ni Pilare kung kinsa mga downline o upline sa mga drug personality nga may target sa follow-up operation. Giulagway sa Piero 7 nga ilang dadakpan o sa high-profile drug personality tungod sa iyang mga koneksyon di inaabot kini sa sulod sa Bilibid Prison. Ang personality nga naa sa Bilibid na ilan na usab nila nga mga hinungdan nga mailan nila nga dako nga kalampusan ang ilang pagdakop kang Inigo. Yes, we have already identified downlines and uplines and they will be subjected to subsequent police operation. No? Gusto lang na ko i-emphasize yun no, nga kining dakop nga itong nahimo as in previous arrest cannot be done without the help of concerned citizens giving in information. Maura na atong nakita nga advantage diri sa Police Regional Office 7, we have a very supportive community members who are giving in information. Inigo, magkabalik niya kinig City Kilo sa Cebu matag simana, di lang yung area of distribution, mao ang Tri-Cities, kini mao ang dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu, likip na aga mga silingang dagko ang mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Ang pagkasikop ni Inigo dahil kinig epekto sa supply sa legal nga drugas, tungod kay kadto nga mga dagkong drug player sa Metro Cebu, napektuhan usab kay nadakpan man ang ilang supplier. Arnold Bustamante, CCTV. Mobalor sa dulan 35 milyones pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa kapulisan sa Lapu-Lapu atol sa duha ka adlaw nga hiniusang operasyon niadtong Mayo 28 ngadto na sa pitsa 30. Moabot sa kapin 5 ka kun 5 ka kilo nga illegal nga drugas ang nakuha sa kapulisan gikan sa usa ka high value individual ug napo ka mga street value individual. Dugang paniini nasikop usab sa kapulisan atol sa sakliyo ang 14 ka mga sugarol. Malamposon usab nila nga nasikop ang 18 ka mga ordinary wanted persons nga adunay mga warrant of arrest. Gisubay na sa Cebu City Fire Station ang suway nga pagsunog sa usa ka establishmento sa Salinas Drive, Barangay Lahug sa Dakbayan sa Sugbo ganihang kaadlawon. Sa kuha sa CCTV camera nasuta nga dunay tawo nga miduslit sa building nga miresulta sa pagkayo niini. Dali nga miresponde ang Engine 7 sa BFP alas 2:48 sa buntag ug dali ra usab kining napaw. Si Police Major Romeo Kaakoy Jr. ang hepe sa Mabolo Police Station nagkanayon nga makig-alayon sila sa BFP alang sa ilusad nga investigasyon. Ilang ilhon kinsa ang maong tawo nga nakita sa CCTV nga miduslit og dali nga misibat sa dihang iyang nakita nga misilaob na kini. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.